Hello, hello, hello. Magandang araw at gabi saan man sulok kayo ng daigdig. Ang pag-usapan natin ngayon ay samutsari na issue. Ewan ko ba anong klaseng administration to, nakaka-high blood. Pero ito lang naman ang administration na maraming issue na hindi natin maintindihan. Ang Filipino Guerrilla Forces ay nagbabantay lang kung magkaiba ito explanation ko sa lahat ng mga subscriber at followers ko. Yung opinion ko at Filipino Guerrilla Forces magkaiba. Opinion ko, that is my opinion. Pero pag sinabi kong Filipino Guerrilla Forces, ito yung gagawin nyo, and that's involved already the FGF. But if I'm not mentioning the FGF, that is my opinion. That is my personal advocacy. So, very clear tayo dyan ha. Pag binanggit ko ang Filipino Guerrilla Forces, ibig sabihin, yun yung gusto kong ipagawa sa Filipino Guerrilla Forces. Pero kung nagsasalita lang ako bilang isang makabayan in informative channel vloggers, sa akin yun, opinion ko. So, clear tayo, no? Para maintindihan ng lahat, Okay, bago ko ipagpatuloy mga kasama ko, ito yung gusto kong marinig ninyo, Hindi ako nagsasalita dahil sa galit, kundi dahil sa katotohanan. Isa sa unang utos ni Marcos Jr. bilang Pangulo, tanggalin ang Presidential Anti-Corruption Commission. Hindi inayos, hindi nireforma, binuwag. Ang PACC ay nagsampa ng 154 kaso ng korupsyon sa ilalim ni Duterte. Aktibo, kinatatakutan, epektibo. Kaya anong ginawa ni Marcos? Sinara agad sa unang araw pa lang. Pinalitan ito ng isang tanggapan ng legal advice. Hindi hustisya, walang ulat, walang kaso, walang transparency. Kung wala kayong itinatago, bakit pinatay ang bantay? Hindi ito pagkakaisa, ito ay pagtatakip. At nakikita namin kayo. That's hashtag Sandro says, sabi nila, manahimik ka na lang. Ang sabi ko, bakit? Ngayon, hindi ako nagsasalita dahil sa galit, kundi dahil sa katotohanan. Isa sa unang utos ni Marcos Jr. bilang Pangulo, tanggalin ang Presidential Anti-Corruption Commission. Hindi inayos, hindi nireforma, binuwag. Ang PACC ay nagsampa ng 154 kaso ng korupsyon sa ilalim ni Duterte. Aktibo, tatakutan, epektibo. Kaya anong ginawa ni Marcos? Sinara agad sa unang araw pa lang. Pinalitan ito ng isang tanggapan ng legal advice. Hindi hustisya, walang ulat, walang kaso, walang transparency. Kung wala kayong itinatago, bakit pinatay ang bantay? Hindi ito pagkakaisa, ito ay pagtatakip. At nakikita namin kayo. That's hashtag Sandro says, sabi nila, manahimik ka na lang. Ang sabi ko, bakit? Okay. So, very clear rin talaga na ang layunin ng administration dito ay magnakaw. Kasi tinanggal nila yung PECC na kung saan ay bantay sa mga magnanakaw. So, meaning, ang gobyernong ito ay pro-corruption. And to prove that, mga kaibigan,
para patunayan ko sa sinasabi ko ang qualification ng gustong pumasok sa Marcos administration. Alam niyo ba ang qualification? Number 1, you are corrupt. Number 2, kung ikaw ay sip-sip. So that is the requirements of this administration. To prove that, mayroon akong isang kasama na sa grupo namin na pro-Marcos. At nakausap niya mismo ang pamangkin ni Secretary Bersamin. Ang sabi sa kanya sa Ilocano, ang kumawatan. Hindi nakalimutan ko yung Ilocano nun. Na kung gusto mong maging LTO, kaya mo bang magbalik ng 200 million? Hindi ko malaman kung a-week or a-month yun. Nakalimutan ko na eh. Basta ang narinig ko million, 100 million o 200 million. Yun ang requirements mo para ibalik sa nag-appoint sa iyo. Kaya mo ba yun? Ang sagot ng aking kasamaan, hindi, kasi anti-corruption kami. So, hindi siya napili. At yan ang narinig ko lagi. Mayroong mga kapalit. Katulad sa custom. Oy, custom, nga pala, nalala ko. Yung mga benepisyo ng inyong miyembro na sobra-sobra ang inyong pera dyan sa custom na binibigay nyo lang personal sa Malacanang, hindi napapakinabangan ng taong bayan. Bakit yung mga empleyado nyo mismo, hindi nyo maibigay ang sapat na benepisyo para sa kanila? Ibigay nyo. Ay, Diyos ko, talagang yun na nga, corrupt nga talaga. Ayaw ni Marcos na matino eh. Gusto ni Marcos talaga yung corrupt na, no? So, narinig mo kababayan, very clear, gusto ni Marcos ang corrupt. Ha? Pangalawa, ha? Yung maging sip-sip ka sa gobyerno. Bulong ka ng bulong at makikinabang ka. Ganun ang gusto ni Marcos. Walang kwentang gobyerno, walang kwentang administration sa tutulan. Pro-corruption ang administration na ito. Kaya pag alis ni Marcos, ubos ang pera. Hot-hotin niya lahat. Kasi sa naranasan niya, paghihirap nila, gaganti sila sa taong bayan. Tandaan nyo yan. Huwag niyong kalimutan yung sinabi ko. Tandaan nyo yan. Huwag niyong kalimutan at sinisigurado ko na babawi sila. Ito, isa pa. Isa pa niyong pakinggan. Patayin sa firing squad ang mga nangungurakot sa gobyerno. Yan ang panukala ng isang mambabatas para raw matuldukan na ang korupsyon sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Paanong matitigil ang pangungurakot sa kaban ng bayan? Dapat daw matindi ang parusa riyan. Pero gaano katindi? Base sa inihaing panukala ngayon sa Kamara, gustong i-firing squad ang mga mapatutunayan ng Sandigan Bayan na sangkot sa graft and corruption, malversation of public funds at plunder. Kabilang dyan ang mga elected at appointed na opisyal ng gobyerno, pati ang polis at sundalo. Inihain niya ni Zamboanga City 1st District Representative Kimmer Adan Olaso para raw mapilitang gumawa ng mabuti ang mga politiko. Kung ako lang ang masusunod doon kay Paparis Squad sa Luneta, diba? Para makita ng taong bayan kung sino yung gumagawa ng kalokohan. Sa ilalim ng panukala, may safeguards para masiguro ang due process. Dapat katigan ng Korte Suprema ang conviction ng opisyal. Kailangan ding dumaan ito sa mandatory automatic review process alinsunod sa konstitusyon at dapat naapila ng akusado ang kaso. Ngayon pa lang humihingi na ng pag-unawa si Olaso tungkol sa panukalang batas, lalo na sa mga kapwa niya Katoliko. I'm a Roman Catholic by birth. Sabi ko, I think we have to put this
in our country. Kailangan para tumino yung bansa natin. Okay. Mga kaibigan, sana Congressman Olaso, hindi ito propaganda. Ito dapat ay katotohanan. Saludo ako. Bakit sinasabing propaganda? Alam ko naman hindi makakalusot sa Congress. Kasi lahat kayo tamaan nito. Wala exempted yan, tamaan kayo lahat dito. Tamaan kayo sa batas, pero yung pag-convict sa inyo, tama yung sinabi niya na dapat dumaan sa Supreme Court. Kasi para malitis lahat, maayos lahat kung talagang positibo o hindi. Korte Suprema ang dapat ng final say dyan. At magkapila para pagkakataon kung mayroon siyang i-appeal. So, napakaganda, Congressman Olaso. Sana sa mga nakarinig ngayon, kung mayroon lang kayong connection kay Congressman Olaso, pwede bang mag-meet up kami at para matulungan ko ang kanyang mga plano? Hindi lang dapat propaganda tayo sa social media o sa media o sa lahat na. Dahil alam ko hindi yan lulusot ginawa niya. Pero sa isang banda, sa logic nun talaga, hindi naman siya gagawa kung hindi rin galing sa kanyang puso. Pero dahil congressman siya, alam niya takbo sa Congress. Kung wala siyang kakampi, hindi yun magtatagumpay. So, magiging propaganda lang siya. So, sana, Congressman Olaso, hindi yan magiging propaganda. Although, alam ko yan, parang last year ko pa narinig yan. Pero, suporta natin, mga Pilipino. Mga kababayan ng Pilipino, suporta natin. Suporta natin na ganun ang gagawin. Kung pwede nga, kung sa kanila magsintensya. Pero sa akin, hindi firing squad. Kasi hindi niya maramdaman ng sakit Hindi niya maramdaman ng sakit. Sakit niya, sakit ang pamilya. Na maawa siya. Nahirap na yung mahal sa buhay nila. Pinagsasampal ng milyon na Pilipino. Pagkakitaan ng pundo. Bawat sampal, 10 piso. So, pila-pila. Hanggang sa mamatay siya. Hindi siya titigilan hanggat hindi siya namatay sa sampal. Yun talaga ay pangsadista talaga yon. Para maramdaman nila ang sakit talaga. At maramdaman ng mga nakikinabang sa ninakaw niya. Kasi nga, pag namatay sa bigla, hindi nakaramdam ng sakit rin ang mga nakinabang sa kanya. Nakuha nyo mga kaibigan, hindi firing squad. Saglit lang yun Yung pagsasampal, para makonsensya yung mga nakinabang. Sana si tatay, sana si nanay, sana si lolo, sana si asawa ko, pinigilan ko siya. Hindi sana siya namatay sa sampal. O, di ba? Pero huli na, para yung sa sunod, yung mga mahal nila sa buhay, pipigilin na. Nakita nyo ang logic nun, mga kaibigan? Di ba mas maganda kaysa firing squad? Firing squad, una, matakot lang ang tao na gumawa na kami firing squad. Pero mas epektibo ang sampal. Kasi maramdaman nila ang sakit. Habang naghihingalo ang akusado, habang naghihingalo, yung mga nakikinabang, mayroon sanang sana, di ba? Pinigilan ko. Di na konsensya kayo, nakinabang kayo. Kung alam ko lang mangyari ganun, kahit hindi na. Di ba? So at least, yung kataga na yon marinig ng iba. Si tatay ko, pagsabihan ko. Si asawa ko, pagsabihan ko.
Si lolo, pagsabihan ko. Si kapatid ko, sasabihan ko. Di ba? Tama ba ako o mali? Okay, yun lang. Maraming salamat. Magandang gabi sa ating lahat. Salamat.